Simple. Kapag gusto mo naman makaiwas sa kung gusto mong i-risk management, para man gusto mo ng risk management na ma-sexually harass ka, unang-una, hindi ka lalabas ng gabi. First factor. Because majority of the harassment happen at night. At night. Okay, yan ay factor lang din. First yung factor. night. Categorical error. Hindi ibig sabihin ng one factor is first factor. One factor is only one among many. First factor is hierarchy. My goodness. Time is factor lang din. Yung dress, yung clothing is also a factor. Do you know how ridiculous you sound sa sinasabi mo? Alam mo, naniniwala talaga ako sa sinabi mo na na tunog ridiculous ako sa iyo. Ganun kasi talaga kapag low IQ. So, ngayon, bibigyan ko ng time. Explain ko na rin in Tagalog, Taglish, o ano man. So, bago ko explain, ganito gawin mo. Maintindihan mo, o hindi mo maintindihan, punta ka sa mama mo. Pa-DNA mo. So, pa-IQ test kayo. Kasi, sabi sa study na yung intelligence daw natin is nakukuha natin sa mama natin. So, kung ano man mangyari, sisihin mo yung mama mo. Pero, alamin mo muna kung tunay na mama mo siya. Unahin mo muna yung DNA. Kasi, correlation is parehas kayo IQ, causation kung parehas kayo ng DNA, right? So, ngayon, meron din namang mga research na, na sinasabi na both parents saka external. Okay? So, pero hindi naman yun, hindi guaranteed. So, pwedeng mali rin yun talagang, yung sinasabi nilang nakukuha natin yung, na-inherit natin yung, yung intelligence natin sa mama natin. Pero, anyway, gawin mo pa rin. Why not, di ba? Why not? Anong mawawala, di ba? Anyway, explain ko na, okay. Kasalanan ko yun. Kasi gabi na, bakit ako lumabas ng gabi? Yun yung sinasabi mo, di ba? So, ang sinasabi mo, yung mga babaeng nabastos ng gabi, kasalanan nila yon. Una-una, walang victim blaming na nangyayari. Bakit? Hindi ba ang alternative na option na binigay ko is kill them all? Kung bine-blame ko kayo, edi sana sabi ko, kill them all yung mga nagsusuot ng ganyang clothing. Never ko sinabi yon. So, ibig sabihin, ang bine-blame ko is yung perpetrator. Sabi ko nga, kill them all para hindi na mag-propagate yung genes nila. O paano ko bine-blame yung nagsusuot? Okay, next. Alamin mo, Google mo, deductive tsaka inductive. Kasi hindi ibig sabihin ng factor ay causation. O sige, i-explain ko na ulit. Bahala ka nang mag-Google ha. Sa deductive, you start with generalization. Ano? All humans are mortal. All men are mortal. Socrates is a man. Therefore, Socrates is mortal. Guaranteed. With certainty. Di ba? Ang inductive is magsisimula ka sa particulars. Kahit pa maging tama yung premises mo, maaaring mali yung conclusion mo. Anong example? Okay, ganito. Nighttime is a factor. Clothing is also a factor. Isolation is also a factor. Your brain, your IQ is also a factor. Place, people around you, environment is also a factor. O ngayon, dun sa mga premises na yon, maaari pa rin mali yung conclusion mo. Na Na it causes. Ito ay nagli-lead sa sexual harassment. Bakit? Kasi it can also lead saan? Sa jowa. Right? Okay. So, ibig sabihin, sa inductive reasoning, hindi ka pwedeng mag-conclude ng certainty. Probability lang. Gets mo ba yun? Siyempre, hindi. Yung deductive is dapat ganito. Lahat ng sexual harassment ay involve ang clothing. O ngayon, kukuha ka ng particular ngayon. Naharas siya. Therefore, siya ay may gantong clothing. Certain yon. Ganun ba yung pag-represent? Factor nga, di ba? Kasi ang factor, isang premise mo lang yun.
ang conclusion mo is hindi guaranteed. Kahit pa ilagay natin lahat dyan ng factors, parang ganito. Alcohol is also a factor, correct? Pag hindi ka na ba uminom, wala ng sexual harassment. Meron pa rin. Naintindihan mo ba? Walang sinasabi ditong biniblame. Ang biniblame lang dito yung perpetrator, kaya nga sabi ko, kill them all. Gets mo ba? Explain natin ha, sa madaling salita, itong 2 factors na sinasabi mo. Yung number 1, yung oras. Number 2, yung pananamit ng mga babae. O yung nighttime ba? O yung clothing? Yun bang dalawang yon ang exhaustive account para sa sexual harassment? Hindi, di ba? May alcohol, may drugs, isolation, right? O hindi yun exhaustive kasi nga example siya. Kasi ang point nun, to prove a point na you cannot derive an ought from an is. And goal-oriented ang ought. My goodness! So gets mo na yung is and ought. Di ka nga pwede mag-derive ng ought from an is. Ibig sabihin, kung ano man yung phenomenon na yon, hindi ka pwede magkaroon ng guarantee. Kahit pa ilagay mo lahat ng alam mong oughts dyan, hindi pa rin certain yung conclusion kasi nga inductive. Gets mo ba? O i-google mo. Explain natin sa Tagalog ha, yung madaling maiintindihan. Halimbawa, araw pa, lumabas ako. Nabastos ako. Hindi ko kasalanan. Kasi nga, araw pa naman. Wala akong kasalanan. Ganito mo siya ine-explain eh. Pangalawang example, gabi na. Lumabas ako ng gabi. Eto suot ko ah. Lumabas ako ng gabi. Nabastos ako. Para kang si Gabe. Kino-confuse nyo parehas ang correlation and causation. Kaya nga kung papansin mo doon sa debate, nung una, correlation lang yung claim niya. Nung pangalawa, may kasama ng causation. Pinaghiwalay niya na. Kinokos ba ng nighttime na magkaroon ng hooker sa streets? Hindi! Kasi may hooker din sa umaga. Yun yung correlation. Hindi kinokos ng nighttime na lumabas yung mga yung mga hooker sa gabi. Hindi. Correlation lang yon. Kasi kung ganon, lahat ng hooker dapat nasa gabi. Bar. Nighttime. Maraming bar na bukas. Ano ba sa tingin mo? Yung nighttime ba? Yung ba yung nagkokos sa pagbubukas ng bar? Ng mga clubs? Hindi! Kasi hindi sila nag-manage ng risk as you would call it. Right? Tama, mali. Ito ngayon yung tanong ko sa'yo, sir. Anong oras ba dapat? Hanggang anong oras lang dapat kami nasa labas, sir? 6 p.m? 7 p.m? Yung curfew naming mga babae, sir, para hindi kami mabastos. O, another example. Ang mga tao sa TikTok, may TikTok IQ. No, nasa TikTok ka. May TikTok IQ ka. So ngayon, pwede bang maging certain yon? Pwedeng tama ako dito sa sitwasyon mo, pero mali ako sa iba. Gets mo ba? Ngayon, bibigyan kita ng problema. Hindi ba is and ought problem yung binigay ko doon? Kaya ako sinight yun. Yung nighttime ba at saka yung clothing, exhaustive account ba yun ng sexual harassment? Hindi! Kasi nga example lang siya. Gets mo ba? Siyempre hindi. Okay. So, kapag 7 p.m., lagpas 7 p.m., nasa labas pa kami, nabastos kami, kasalanan namin yon. Pag before 7 p.m., nasa labas kami, nabastos kami, hindi namin kasalanan. Tama ba, sir? Ano yung standard mo, sir? Ganito na lang gawin mo para makatulong ka naman. Kapag may nag-sexually harass sa'yo, ang gawin mo ganito, magbaon ka ng tear gas, mag-aral ka ng martial arts, patayin mo para mabawasan naman. Diba? Kaya nga sabi ko, kill them all. Legally. Self-defense dapat. Gets mo? Baon ka tear gas. Baon ka ng mga weapons kung gusto mo. Para lang mabawasan sila. Do it! Why not, right? Gets mo ba? O kung hindi, either way,
punta ka sa mama mo. Magpa-DNA kayo. Magpa-IQ test kayo. Correlation and causation.